Magandang araw, Bayang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na naman ulit tayo. Okay, ito pong karugtong na ating pinag-uusapan. Talagang malaman po ito sapagkat kung nung panahon po ng dating Presidente Marcos, meron pong sikat na sikat. Yung pong si Teodoro Valencia, over cup of coffee. O, di ba? Yan. O. Ngayon, pag-uusapan uli natin ngayon, yung pong nakaraang pinagpulungan. Pinag-usapan doon po sa Quadcom, sa Kongreso. Mga kababayan natin, yan po pinasimulan po ng isang pangaral. Pinangaralan po nitong si Congressman Benny Abante. Ito pong ating dating Pangulong si Digong. Okay, Digong na lang itawag natin para total si Cory, si FBR, di ba si ERAP, puro naman na first name lang natin tinatawag pagkatapos ng kanilang mga termino. Pero yung paggalang natin nandiyan sa kanila, okay? Pinangaralan po itong si Digong na sana naman dito sa harapan, dito po sa bulwagan ng Kongreso, dito sa Quadcom, wag po kayo magbibitaw ng mga malalaswang salita, yung pagmumura, yung mga salitang hindi nararapat. Dahil dito po ay maaari kayong patigilin. Okay? Sumang-ayon naman itong dating Pangulo na si Digong at sige ikaw ginagalang ko may mga ganong usapin. Paano hindi gagalang? Ito pong si Benny Abante, nung panahon po ni Digong, nung termino niya bilang presidente, yan po deputy speaker sa Kongreso. Kasabay po ni Eddie Villanueva, na isa rin pong pastor. Pareho po silang deputy speaker dyan. At yan ay inaabangan natin na magiging gabay sila ng kapwa nila kongresista na magpapatuloy ng makadiyos na panunungkulan. Pero dahil nga po doon sa programa ni Digong na War on Drugs, nagkaroon po ng masalimuot na usapin sapagkat napakarami nga po ang nautas Marami po ang namatay at marami rin po ang nasakripisyo, yung mga hindi po talaga kasali. Dahil ang usapin po dyan ngayon ay inuugat po yung reward system na ito raw po ang pinagmulan kung bakit marami ang nautas, marami ang namatay dahil ang habol po ng mga pulis, yung accomplishment nila, magkakaroon ng reward. Kaya pinalalabas nila na ng laban. At yan ngayon inuusisa pa, iniimbestigahan pa po doon sa kapulisan natin sa PNP, nire-review. Hindi ba? Yung pangaral po nito si Benny Abante sa ating Pangulong si Digong, yung dating Pangulong si Digong, hindi po umubra Bakit? Ilang beses pong sinuspend yung kanilang pagpupulong dahil maya't maya rin po ang kanyang pagbibitaw ng mga pagmumura at mga malalaswang kataga, mga salita. Di ba? Anyway, yan na witness naman ating pong napanood. Live yan sa television. Ilang beses yan na winarningan hanggang sa hindi na maapula yung bibig po ni Digong. Hiniling na lamang nila na baka gustong tapusin na muna ang pagpupulong at ipagpatuloy na lang sa ibang araw. Doon nga po sa November 21. Anyway, yan po marami ang naniniwala dito kay Benny Abante na wasto. Hindi ho ba? Wasto ang kanyang mga pangaral. Bilang ito po isang pastor ng protestante. At sinabi niya pa na Ginoong Pangulo, ang grupo po ng daan-daang simbahan ng evangelical ay ako po ang namagitan upang kayo itulungan. Hindi naman masama Hindi naman masama. Kahit na INC yan, Protestant yan, kung ano mang sekta.
ang gustong tumulong. Kahit yung El Shaddai, hindi ho ba? Talaga namang, yan meron din karapatan na pumili ng kanilang magiging leader ng bansa. Okay. Ito pong si dating Pangulong FBR, si Fidel Valdez Ramos, si Tabaco. Isa ho yan sa nag-endorso kay Digong para tumakbong presidente. Noon po ay talagang ang maliwanag na maglalaban lamang halos tatlo lang Si Jojo Binay, si Mar Rojas, at itong si Grace po. At kaya yan uminit ang usapin na hanggang sa lumutang na nga itong si Digong dahil nagkakaroon ng division. Ito pong mga partido politikal dito sa atin. Ito po si Jojo Binay, kumalas po doon sa PDP laban niya na partido at nagtayo ng partidong una. Itong PDP naman, inampun po ni Digong dahil sila po na may dating magkakasama noong pong panahon na sila'y lumalaban sa administrasyon ni Marcos Senior. Okay, yung tatay ni Bongbong. Ngayon, ito pong mga liberal na hindi naman sa kayo sinasabihan kong napakaliit na naging papel doon sa EDSA Revolution sapagkat PDP unido po ang talagang namunini ron at suporta ng bayan, mga estudyante, mga alam nyo na, yung mga sumisimpatiya sa kaliwa, talagang yan ang nag-ipon-ipon dyan sa EDSA. Kokonti po ang liberal Meron man, iilan-ilan. Kahit po yung si Jerry Rojas na nandudul lamang ang bahay sa walking distance doon sa Araneta Center, doon sila nakatira. Sa Quezon City, may bahay sila dyan. Hindi po nakita sa EDSA. Sino po nakita sa EDSA? Si Fidel Ramos. O, di ba? Sino ba nanawagan dyan? O, di ba? Si Cardinal Sin. Yan ginagaya ngayon. Nito pong grupo ng maisog na pagka meron sila reklamo EDSA agad, wala namang sumusunod. Bakit kanyo? Sapagkat nung araw, talagang napakalaki po ng puwersa. Napakalakas ng puwersa ng Katolisismo. Mga eskwelahan, lalo yung UP, PUP, karamihan ho dyan Katoliko Katoliko. Kaya natin sinasabi ito, 78% ng mga Pilipino Katoliko. Ibig sabihin, 92 million out of 117 million. 92 million. Nagkakaisa ba? Hindi. Sa totoo lang kung atin pong susuriin, baka ating imbestigahan doon sa mahigit 23 hanggang 30,000 namatay. Baka 92% nga dyan, Katoliko. Hindi natin sinasabing lahat. Hindi ba? Maaring yung iba dyan Muslim. Yung iba dyan ibang relihiyon. Pero karamihan dyan sa mga nangasawi na yan, Katoliko. Kaya dito sa ating bansa, kung atin pong uugatin natin ang politika rito. Kailan lang po naman nagsimula ang politika rito Nung panahon na po ni Emilio Aguinaldo, di ba? Pinagtalo na pa hanggang sa nagkamatayan din. Pati si Andres Bonifacio at saka yung kapatid niya si Procopio nadamay pagkatapos niyan, Quezon, yan, Laurel, Osmeña, Rojas, sunod-sunod na yan. At ang politika ay talagang lumason. Lumason sa kaisipan ng bawat Pilipino. Bakit kanyo? Magkakapatid, magkakamag-anak, magkakabarangay, magkakadugo, mag-aama. Nag-aaway dahil sa politika paano natin sasabihin yung politika makakatulong sa pamumuhay? Talagang yan isang salot na dumating dito sa kalupaan, lalo na dito sa Pilipinas. Alam niyo ba nung araw, bago pa dumating ang Islam noong 1380, 1380, ngayon po 2024, hindi ba? 1380. Dumating ang mga Islam teacher dito sa bansa natin. At may Diyos namang kinikilala, si Allah.
yung pong Diyos ni Abraham na kanya po talagang binibigyan ng sampalataya sa pagitan ng dalawang anak niyang si Ismael at si Isaac. Oh, di ho ba? Yung si Isaac na pa sa Israel at si Abraham ay napa sa Ehipto. Pero iisa ang Diyos. Iisa ang Diyos ni Abraham eh. Oh, pagkatapos, lumutang na po itong mga Roman Catholics. Iba't ibang relihiyon. Oh. Diyan sa paglutang ng mga Katoliko Romano, nagsimula po yan sa Mactan dito sa Pilipinas eh. Di ba nagkamatayan din kasi napatay si Magellan ni Lapu-Lapu. Pero, hindi po yun religious war. Yung pananakop po ang usapin doon, hindi po yung religion. Di ba? Ngayon hindi. Ang politika ho rito sa atin, sa ating bansa, kinapapalubo na halos ng labanan ng mga relihiyon eh. Labanan ng mga relihiyon. At hindi naman masama kung ang paggabay ng mga relihiyon sa ating punong bayan, doon sa mga namamahala sa atin, pakikinggan. Hindi dahil sa korupsyon, dahil sa pansariling intensyon, dynasty, yung dinastiya, yung sunod-sunod mula sa lolo, anak, apo, anak pa ng apo, saka tuhod-tuhuran, hindi ho ba? Talagang namunini ang politika. Bakit? May kapangyarihan ng politika eh. Kapangyarihan sa pagyaman, kapangyarihan sa pananakop, kapangyarihan sa... Alam niyo na, pagdidirhin ng bayan, may pagka-super ka, pagka-fiesta, siyempre, ikaw ang pinaka-bida. Ganun yan. Bida-bida lang nung araw hanggang sa naging kapangyarihan na po talaga ang habol ng isang politiko. Itong ating bansa, makikita nyo ngayon, ano po ang pinaghahandaan? Ang pinaghahandaan, 2028 na eh. Bakit? Sino bang pumipigura? Yung anak ni Digong na si BP Sara. Pumipigura maging presidente yan eh. Kaya naman may mga usapin na dahil dito sa mga hindi tamang pagpapalakad niya sa departamento niya, doon sa Department of Education, sa Office of the Vice President, mukhang nagkakaroon po ng lamat kaagad at nagkakaroon ng ugat para ma-impeach. Yung impeachment ho. Pagka na-impeach siya, wala na karapatan tumakbo yan. Kahit anong posisyon, kahit barangay captain. Mapwera kung magre-resign. Magre-resign ba? Hindi. Di ba? Kaya politika dito, naging anay na po ng lipunan. Kahit na po sa mahihirap, nasa middle class, mayayaman, talagang pagka sinabing politika, ugyunan tayo riyan. Dumugan. Ganun. Ang ugat po ng politika rito sa atin, mula po doon sa kay Ferdinand Marcos, isipin nyo kay Ferdinand Marcos, doon po nagsimula yan yung bungguan ng mahigpit sa politika. At hanggang sa lumatay na po yung adhikain ng mga Pilipino na, magagaling nating mga presidente. Dapat mga anak niyan nagmana sa kanila. Katulad din Magsaysay, di ho ba? Si Genaro Magsaysay, naging senador. Pero, hindi po naging presidente. Meron ding Osmeña. Si Sergio Osmeña, magaling din yan. Hindi naging presidente. Anak ni Jerry Rojas, ni Emmanuel Rojas, na si Jerry, tumakbo. Hindi naging presidente. Si anak ni Jerry na si Mar Rojas, hindi rin naging presidente. Pero pagdating po doon sa Marcos, merong anak na naging presidente, si Bongbong. Pagkatapos itong si Aquino, naging presidente rin anak. Bago ang Marcos, Macapagal, naging presidente rin ang anak. Okay? Macapagal, si GMA. Marcos, si Bongbong. Aquino, si Pinoy. Ito ba
may posibilidad na si Sara maging presidente? Bakit hindi? Pero, tandaan nyo, yung pong tatlong naging presidente, ang mga anak, namatay muna yung ama nila. Ibig sabihin, may simpatiya doon sa mga nakalipas na magagandang ginawa ng kanilang mga ama. Hindi ho ba? Hindi naman natin sinasabing pagka namatay si Digong, magiging presidente si Sara. Masama naman yung ganun. Hindi ho ba? Pero, may posibilidad ba? Malay nyo. Si Erap naging presidente rin, buhay pa. Paano kung mauna si Erap kay Digong? Di may chance si Jinggoy. Hindi ho ba? Yan ang sinasabi natin hindi porke ikaw ay magandang ginagawa, maganda ang record mong senador ka, maaari ka maging presidente. Hindi. Yung simpatiya po ng mga nakaraan, yung historical events, na once upon a time may nagmahal sa magulang nito, nagiging plus factor. Nagiging plus factor. Ito si Villar, magaling naman to si Villar di ho ba? Hindi naging presidente. So, meron bang magiging anak na, merong anak yan na, pwede maging presidente? Malabo. Kasi Mark Villar, kasi Camille Villar. Malabo. So, may pag-asa si Jinggoy? Why not? May pag-asa si Sara? Why not? Pero buhay pa yung mga tatay nila di ba? Si Pinoy, wala namang nag-aakala magiging presidente yan Nang mamatay si Cory. Ang simpatiya nandun. Binusog ang simpatiya. Dapat si Marojas ang tatakbo nun Hindi. Nag-change court yung dalawa. Kaya ito mga kababayan natin. Si Tabaco, may anak bang pwede maging presidente? Wala walang anak na lalaki. Merong anak na lalaki pero sa iba Hindi ho ba? Kaya ang politika rito sa ating bansa, mga kababayan natin, ating pong pag-aralan. Huwag nating sakyan. Sakay tayo na sakay Hindi ho ba? Pag-aralan natin. Ang gagaling nito si Magsaysay Osmeña Rojas meron ba sumunod na President Magsaysay na anak ni Ramon? Meron bang presidenteng Osmeña na anak ni Sergio ng Cebu? Nag-attempt yung dalawang Rojas yung mag-amang Mar at saka si Jerry. Di ba? Hindi rin Nasopla rin. Kaya mga kababayan natin, ito pinag-uusapan natin dahil politika nga mainit na usapin sa politika na ang dahilan, anong dahilan? Ibig makopo yung kapangyarihan. Hindi katulad nung araw na ang pangangasiwa ng bansa ang pangunahing dahilan, misyon sa kanilang pagtakbo sa pangangasiwa ng bansa. Ngayon hindi Napakarami pong mga nasa sa likod nito mga politiko ngayon na hindi lamang ang paghahangad na ipanalo yung kandidato nila, bumabakas ng salapi, lahat. Pati organisasyon nila, binabakas na nila. Pati nga ho yung sekta, binabakas na Pero pagdating ng punto na nandoon na sa serbisyo, nawawala po yung kulay ng magandang hangarin. Natatabunan po ng, pangit lang sabihin kasakiman. Kasakiman sa kapangyarihan, nagbubunga po ng korupsyon, nagiging salapi. Yan. Bukod sa kapangyarihan, bida ka na, may datong ka pa. Ganon. Kaya, over a cup of coffee, katulad po ng mga tinatalakay ni Teodoro Valencia nung araw. Ang dami pong leksyon. Kung babakasin niyo po mga sinabi ni Teodoro Valencia nung araw, ang dami pong pangaral. Hindi po siya makamarkos na makamarkos. Yung susunod na henerasyon, kanya na pong ipinangaral. Teenager pa lang po ako noon. Higit sa teenager, mga 20 anyos na ako noon. Pinakikinggan ko parati ang over a cup of coffee ni Teodoro Valencia.
Ngayon, napakarami pong vlogger eh. Maraming broadcasters, maraming manunulat sa dyaryo. Magaganda po ang mga punto de vista. Pero, yung pong historical event ng Pilipinas, hindi nila tinatalakay. Yung pinagsimula natin. Di ho ba? Kauna-unahang protestanting nanalo eh. Ito pong si Fidel Valdez Ramos eh. Protestante yan ha. Ilang porsyento lang. Pero siyempre, karamihan ng bumoto, Katoliko. O, sumunod. Sino? Di ho ba? Si Aguinaldo, hindi po purong Katoliko yan. Meron pa rin silang mga pinananampalataya nung araw. At maging ito pong naging Pangulo natin na si Ferdinand Marcos. Yan po ay Aglipay Catholic eh. Katoliko po yan, pero nasa sa hanay po siya ni Gregorio Aglipay. Yung Gregorio Aglipay, yan ang unang tumakbong presidente, lumaban din yan kay Aguinaldo at kay Quezon eh. Kita nyo? Nung araw pa, ang relihiyon ho, nakikialam na talaga. Nakikialam na sa politika. Kumandidato nga po yung si Gregorio Aglipay eh. Pero yun, Roman Catholic po yan na nagpoprotesta sa mga maling pamamalakad po ng simbahan ng Katoliko. Di ba? Mga Aglipay, gusto mag-asawa niyan eh. Hindi naman pinagbabawal ang pag-asawa sa mga kaparian. Ang sinasabi, pwede mag-asawa, pero hindi pwedeng marami. Ganun. Basa-basa rin tayo ng mga tinipon ng mga kataga po ng ating pong kinagis ng Biblia. Yan po nandiyan din lahat eh. Pati mangyayari sa kinabukasan natin, nandiyan. Yung mga nakaraan, pangkasalukuyan, nandiyan. Sinong araw makakaalam lamang kung ano ang talagang pinupunto ng Diyos mula sa simula hanggang sa katapusan. Ay yun ang magsasaliksik ng mga salita ng Biblia. At yung mga Katoliko natin dyan, tandaan nyo 92%. Hindi pa po nagkakaisa yan. Never na nagkaisa ang mga Katoliko pagdating sa politika. Pagka ang mga Katoliko nagkaisa talaga, namula, na teka muna, bakit ba tayo sunod na sunod dito? Samantalang pagka tayo nagkaisa 92%, sino mananalo sa relihiyong Katoliko? Hindi ho ba? Napakalaki. 78.8% ang Katoliko. 92 million. Correction. 78%. 92 million ho ang mga Katoliko. Abay, ilan po ang botanting yung nakapaloob dyan? Napakarami. Nagigising po ba? Hindi. Nilalamon din ang sistema. Nilalamon ng propaganda. Kaya yung mga propagandista, talagang magagaling talaga eh. Kahit na yung hanay na ng maghaharing numero ng mga Katoliko, nababasag nila eh. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Anyway, mga kababayan natin, magpapatuloy tayo sa mga usapin natin. Etong susunod na eleksyon 2025, preparasyon po ito, barometro po ito para sa 2028. Maghahari pa rin ba ang magagaling na propagandista o maghahari ang katotohanan? Maghahari na po ang hinaharap natin ngayong mga problema upang ang solusyon tayo na rin mismo ang sumulba? Pagpapatuloy natin ang usapan. Maraming salamat. Subscribe po kayo, Bakas o Bakas ni Kokoy. At mag-like tayo, i-share natin. At para nang sa ganun, magkaroon naman tayo ng konting asin. Hindi ba? Maraming salamat at mabuhay
perlas ng silangan.